dahil sa pangungulit ng inang napaparanoid na. Sa sunod-sunod na kidnappings, napilitang makipagkompromiso si Leo. Pumayag itong magkaroon ng bodyguard ngunit kailangan ay babae. At hindi basta babae kung hindi babaeng maganda. Kahit hindi naman totoong qualified, pumasok si Charis sa eksena na armado lamang ng konting kaalaman sa self-defense. Mag-iipon muna siya ng pera upang tuloy-tuloy na makapag-aral. But the moment she met Leo, iba ang natutuhan niya. Natutuhan niyang manibugho sa mga paglalambing nito sa nobyang si Lee. Natutuhan niyang masaktan kapag dinaraanan lamang siya ng mga mata ng lalaki. At nang malagay sa totoong panganib ang buhay nito, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig at pagpapakabayani. Bodyguard? Napahalakhak na malakas si Leo sabay iling. Mama, that's ridiculous. Aanhin ko naman ang bodyguard. Anak, para sa kapakanan mo rin ang iniisip ko. Ang dami-daming nakikidnap ngayon. Mabuti kung ransom lang ang hihingin. Paano kung patayin ka pa katulad ng ginawa sa anak ni Gosway? Mama, sa laki ko ba namang ito? Abay, tsak na matatakot ng mga yun. Please, iho, para man lang sa kapanatagan ng isip namin ng papa mo. Sabi ng ina. No, mama. Hindi naman ako anak ng presidente ng Pilipinas o artista man lang sana para mangailangan ng bodyguard. Mariing tanggi ng binata. Leonardo, mamili ka. Tumigil ka muna rito sa bahay hanggat mainit pang panahon o ikukuha kita ng bodyguard para makalabas ka. Ano? Mama, sa tanda ko ba namang ito? Kailangan pa ninyo akong diktahan? Inis na siya. Pero malumanay pa rin ang pakikipag-usap sa ina. Umiba ito ng taktika, palibhas ay alam nitong kanyang kahinaan. Pinag-aralgal nito ang tinig. Anak, gusto mo na ba akong mamatay sa pag-aalala sa'yo? Tuwing lalabas ka, lalo na sa gabi. Please, iho, kung gusto mo pa akong mabuhay ng matagal-tagalan, pumayag ka na. Pero ma, tutol pa rin siya pero malambot na. Lalo nitong pinagbuti ang pagdadrama. Pumatak ng bahagya ang luha nito na sinamahan pa ng pagsinghot. Please, Leo anak, alang-alang man lang sa akin. Batid ni Leo na dinadramahan lang naman siya ng ina at alam niyang hindi siya titigilan nito. Kaya mabilis siyang nag-isip ng ipangkukompromiso. Sige, papayag na ako. Ayon niya sa huli. Pero gusto ko, babae ang bodyguard ko at kailangang maganda. Teka, saan naman ako kukuha ng babaeng bodyguard? Napangiti siya. Kung wala ma, sorry na lang. Okay, kung kinakailangan kong kunin si Cynthia Laster, gagawin ko. Pangako ng ina. Natawa siya. Huwag naman yun mama. Hindi mo kaya ang talent fee noon. Kumilos si Ginang C ng araw ding iyon. Ipinatawag niya si Prospero, ang Chief Security Officer ng pamilya. Gusto kong kumuha ng babaeng bodyguard. I need somebody with a pleasing personality. Someone who's qualified for the job. Ma'am, kung gwardyang babae lang marami, pero kung bodyguard, hindi ko alam kung may makukuha tayo. Susubukan kong tumawag sa ibang agency. Do that at kailangan ko yun sa lalong madaling panahon. Yes ma'am, sagot ni Prospero. Pagkaraan ng isang linggo, pinakita nito kay Mrs. C ang nakalap na larawan ng mga babaeng kwalipikado para sa magiging bodyguard ng anak. Yan lang pong lahat ma'am, alanganing sabi nito. Inisa-isa ng ginang ang mga larawan at biodata. Pwede na sana to, dating policewoman. Kaso tsak na hindi papasa kay Leo yung muka. Ipinatawag niyang anak sa katulong. Nang bumaba sa Leo, iniabot niya dito ang file ng mga larawan. Hayan, mamili ka nga dyan kung sinong kukunin natin. Mama, I need someone with a pleasing personality. Abay, puro machong mga to. Ang sabi ko, babae, 100% na girl. Tiniklop na nito ang file. Walang qualified sa mga yan. Sir, puro magagaling ang mga yan. Lalo na sa self-defense, sabi ni Prospero. Maghanap ka pa ng iba. Hindi po pwedeng mga yan. Giit ng binata at pagkatapos ay kaagad ding umalis. Sige Prospero, subukan mo na nga lamang sa ibang agency. Pabuntong hiningang utos ni Mrs. C. Napakamot ng ulo si Prospero. Ma'am, natawagan ko na pong lahat ng agency. Alright, Prospero. Dodoblihin ko sahod mo. Basta within a week ay may makita kang katulad ng hinahanap namin ni Leo. Pangako niya.
Para madali kang makakuha, mag-offer tayo sa kanya ng mas mataas na sahod. Magkano po, ma'am? Interesadong tanong nito. 10,000. Libre pagkain at tirahan. Namilog ang mga mata ni Prospero. Ganon din ang magiging sahod niya kung dodoblehin ng kanyang amo inchik ang sahod. Sige po, ma'am. Sinupil niyang nadaramang excitement. Pero bigyan niyo ako ng 10 araw ng palugit para makapaghanap. Hindi niya maaring palagpasin ang pagkakataong iyon. Ngayon lang magiging maluwag sa pera ang kanyang amo. Hindi inchik si Mrs. C, pero daig pang purong inchik sa kakuriputan. Palibhasa ay genuine Ilocana. Kung tutuusin, mas maluwang pa si Mr. C pagdating sa pera. Pero pakunti-kunti lang naman kung humawak to ng cash. Norming, si Charisse, hinanap kaagad ni Prospero ang pamangkin pagdating niya sa bahay. Nasa school pa. Bakit ba? Tanong ng asawang naglalaba sa likod bahay. May maganda akong trabahong mapagpapasukan sa kanya. Para hindi na siya magtiyagang serbidora dyan sa Jollibee. Talaga? Inihinto ni Norming ang ginagawa at pinuntahan siya sa sala. Oo, mataas ang sahod kung sakaling papayag siya. Prospero, baka kung ano na naman yung racket na yan. Idadami mo na naman ang pamangkin mo. Kasiya-siyang may matino siyang trabaho at kahit paano nakakapag-aral siya. Huwag kang mag-alala, legal to. Pero depende sa kanya kung tatanggapin niya o hindi. Ano bang trabaho yan ha? Mamaya mo na malalaman. Dapat kaharap si Charisse para minsanan ng paliwanag. Hay naku, may pa-suspense ka pa. Sige na, mamaya na. Magluto ka ng hapunan. Nasaan nga palang mga anak mo? Tsak, nakikipanood ng TV dyan sa kapitbahay. Sabi ni Normie na nagtungo na sa kusina. Alam mo, kapag nakapasok si Charisse doon sa amo ko, tsak na makakabili tayo ng TV at colored pa. Napabalik sa sala ang asawa. Talaga? Oo, malaki ang offer eh. Tsak, damay ako. Matapos ubarin ng sapatos, tinaas ni Prospero ang mga paa sa misita. Papasok pa lang si Charisse sa kabahayan. Pasinghot-singhot ni siya. Nagmano siya sa main saka muling suminghot-singhot na tila may hinahanap sa sulok-sulok ng sala. Ano ba yun? Tanong ni Prospero. May patay yatang daga, sagot niya. Napatawa ng malakas ang tiyahing na nasa kusina. Katatanggal lang na sapatos ng tiyong mo, kaya akala mo may patay na daga. Napapahiyang ibinaba naman ng tiyuhin ng mga paa mula sa ibabaw ng mesita. Ilibing mo na yan, Chong, biro niya. Lokang bata to ah. Napagdiskitahan mo na naman ng paa ko. Maupo ka na't may maganda akong ibabalita sa'yo. Tiningnan niya to. Inaaro ko seryoso to pagkuway naupo siya sa silyang kaibayo nito. Hindi ba criminology ang kinukuha mo? Umpisa ni Prospero. Bakit ho ba? Tanong niya. Anong year ka na? Second year, irregular ho, Anya. Ilang units ka ngayon? 15 lang ho. Hindi ba nagtatekwondo ka? Tumango siya. Yun ang PE niya, taekwondo at karate. Bakit ho ba? Nagsisimula na siyang magtaka. Napangisi ang kanyang tiyuhin. Good, good. At marunong kang magmaneho, hindi ba? Mahilig siyang makialam pati ang lumang owner ng service nito ay pinapakialaman niya. Hindi pa ako ganung sanay sa highway, Anya. Motorsiklo man na pa. May crash course naman sa driving. Ipapa-enroll na lang kita. Tuturuan din kita sa gabi para madali kang masanay. Chong, para saan ho ba yung interview nyo? Tanong niya. Nagpapahanap kasi ng lady bodyguard yung amo ko, si Mrs. C. Kaso wala kaming makuha sa agency. Kaya nga naisip ko ikaw na lang ang i-recommenda ko. Pero sasanayin na muna kita ng gusto. Teka Chong, paano ng pag-aaral ko? Maano ba naman kung mahinto ka na muna ng 1 o 2 semestre? Kung sa susunod na mapasukan ay makakapag-aaral ka na ng diretso at di mo kailangang mamasukan, katuwiran nito. Anak, sayang ang pagkakataong ito. Kapag pinalampas pa natin, hamakin mo, handang magbigay si Mrs. C ng 10,000 piso. Kada buwan, libre pang pagkain at bahay. Saka dodoble hindi niya ang sahod ko bilang pinuno ng mga security guard sa mansyon. Ang laking tulong nun sa atin. Uli lang lubos na kasi siya. Anak siya ng kaisa-isang kapatid na babae ng tiyo. Dati sa probinsya siya nakatira sa kanyang lolo at lola pero sa kagustuhang makapag-aral, lumuwas siya sa Maynila at nakitira sa tiyuhin. Tanging bahay at pagkain lang naman ang kayang itulong ng mag-asawa sa kanya
Kulang na kulang ang sahod ng tiyo para tustusan ang kanyang pag-aaral, kaya siya na mismong nag-self-supporting. Naku Charis, pumayag ka na. Udyok ni Norming sa kanya nang marinig ang magiging pasahod. Alanganin siya. Pero Chong, hindi ba panlolokong gagawin natin? Paano kung nasubo na nga sa panganib si Mrs. T at hindi ko siya may pagtatanggol dahil hindi naman talaga ako kwalipikadong magiging bodyguard? Hay nako, status ko na lang ng mga mayayaman ang pagkuha ng bodyguard kahit hindi naman totoong nanganganib ang buhay nila. Tingnan mo, ilang taon na ba ako naging personal bodyguard ni Mr. C? Sa awa naman ng Diyos ni minsan, hindi pa kami napasabak man lang. Gusto lang ng mga yon na laging may alalay. Hindi ba't muntik nang makidnap si Mr. C? Tanong niya. Hindi totoo yon, tanggi ng tiyo. Tila ayaw nitong matakot siya. O ano, payag ka na? Sige Chong, payag na ako. 4:00 pa lang ng madaling araw, ginigising na siya ng tiyuhin. Chong naman, ni ang manok hindi pa gising, reklamo niya. Loka, wala ka namang maririnig na tilaok na manok dito sa lugar natin. Hala, bangon at mag-jogging tayo para lumakas ang resistensya mo. Pilit na pilit sa loob niya ang pagbangon ng maaga. Hikap siya ng hikap habang nagbibihis ng jogging suit. Ilang sandali pa, sabay na silang tumatakbo ng tiyuhin sa kalye. Tuluyang nawala ang antok niya nang habulin sila ng aso. Kasunod nun ay nag-spar silang magtiyuhin. Maliksi siyang kumilos kahit hindi pa siya gaanong sanay. Kapwa sila ng lalata sa pagod ng tumigil. Okay, mag-almusal na muna tayo. Yaya ng tiyo. Huwag na Chong, matutulog ulit ako. Hingal kabayong sabi niyang umunat na sa sofa. Hoy, bangon dyan. Hindi pwedeng, magpahinga, ihahatid kita sa iwan. Patuturuan kita mag-drive. Sa hapon, practice sa shooting doon sa kaibigan kong stuntman at sa gabi. Tuturuan ulit kitang magmaneho. Umangal na siya. Chong, baka hindi na ako umabot sa 10 araw. Mamamatay na ako sa pinapagawa niyo sa akin. Huwag kang mamatay. Sayang yung kikitain natin, sabi nito. Lubos ang kanilang ginawang pagsasanay ng mga sumunod na araw. Kahit panay ang reklamo at angal niya, sumusunod pa rin siya sa nais ni ipagawa ng tiyuhin. Marunong ka na bang humawak ng baril? Tanong nito. Oho, kaya lang kahit minsan hindi pa tumama sa target. Laging lagpas sa target board. Hindi bale, ang mahalaga marunong kang humawak. Magkasat kumalabit ng gatilyo. Mainam yan laging malayo sa target para hindi mo tamaan ng kalaban kung sakali. Di hindi ka makakapatay, pampalakas loob na katuwiran nito. Yung pagmamaneho ang pagbutihin mo, kaunting practice pa. Hinahinay lang ang tapak sa preno at accelerator. Abay hindi bumababa sa lalamunan kong puso ko kapag ikaw ang nasa manibela. May pagka-reckless ka kapag nagmamaneho. Sabi niyo kailangan defensive driving. Oo nga, pero hindi mo kailangang ipagkitkitan ng sasakyan. Diyan maraming namamatay. Baka sa halip na sa kidnapper, sa aksidente pa kayo madisgrasya. Chong naman, natural kapag na-aksidente, ibig sabihin na disgrasya. Pilosa pa ka pa. Okay, kaunting sanay pa. Sa isang araw, ipapakilala na kita kay Mrs. C. Patungo na sina Prospero at Charis sa bahay ng mga C. Natural, kinakabahan ng huli. Chong, hindi ba panlolokong gagawin natin? Muli siyang binabagabag ng konsensya. Alin ang panloloko? Marunong ka naman ng self-defense. Qualified ka, yan ang itanim mo sa isip mo. Alalahanin mong hirap mo nitong nagdaang mga araw. Aba! Pero Chong, paano kung may mangyari sa gagwardyahan ko? Paano kung hindi ko may pagtanggol? Inihinto na nitong owner type jeepney sa labas ng gate ng pamilya C. Charis, naririto na tayo. Wala nang urungan ito. Isipin mong 10,000 ang kinabukasan mo. Huwag kang mag-alala, lagi naman akong aalalay sa iyo eh. Suporta nito. Yung technique na tinuro ko, baka makalimutan mo. Si Mrs. C lang naman ang kailangan nating i-impress eh. Bahala na nga kayo, pati ayo na lang niya. Matamang tiningnan ni Mrs. C si Charis mula ulo hanggang paa. Ang pakilala ng tiyuhin sa kanya ay dating policewoman sa probinsya nila sa Ilocos. Nagliwanag ang mukha ni Mrs. C. Ilocana ka? When mom, sagot niya. Kinambatan nito ang kanyang tiyuhin sa isang tabi. Medyo lumayo ng konti sa kinatatayuan niya. Prospero, sigurado ka bang kaya niya ng magiging bodyguard? Abay kalit-lit ng katawan at payat pa. Buong pagdududang bulong nito sa lalaki. Ma'am, malit lang po siyang tingnan dahil slim.
Hindi po payat. 5'3" pong taas niyan, saka mahusay raw talaga. Sabi na nagrekomenda sa akin. Pabulong ding sagot ng kanyang tiyo. Gusto niyo subukan natin? O sige, kapag napabilib ako, tanggap na siya ngayon din at tuloy rin ang pangako ko sa'yo. Lumapit ang tiyo sa kanya. Miss Noval, nais ni ma'am na bigyan natin siya ng isang exhibition game. Sige ho, sang-ay naman niya. Doon tayo sa garden, sabi ni Mrs. C. Nagpatiuna na itong lumakad kasunod silang magtiyo. Tumalikod siya at anyong patraydor siyang aatakihin ng tiyuhin mula sa likod. Nag-alasin siya laster, umikot siya. Sabay igkas ng kanang paa. Tilapon ng kanyang tiyo, baligtad sa Bermuda grass. Sa pulto sa dibdib. Napatili si Mrs. C. Palibhasi hindi yata sanay na makasaksi ng karahasan. Mabilis niyang sinaklolohan ng tiyuhin. Totoong napalakas ang sipa niya. Aalalayan na sana niya itong tumayo, ngunit tinila siya nito. Mabilis ang kanyang reaksyon, binigyan niya ito ng karate chop sabay ipit sa leeg. Teka! Akala siguro nito'y nadurog ng gulong-gulungan nito. Niluwagan niya ang pagkakaipit ng braso sa leeg nito. Muling dinina ng kumalaw ito. Saka pinakawalan at inalalayan itong tumayo. Himas-himas nitong nasaktang leeg. Bakit tinutuo mo? Pasensya na po, nadala lang ako. Hinging paumanin niya rito. Napapalakpak naman si Mrs. C. Walang duda ang hangang-hanga sa kanya. Very good. Maari ka na magsimula ngayon, sabi nito. Naiiling na napatawa sa Leo habang nagmamasid sa mga pangyayari mula sa veranda ng kanyang silid. Halatang gimmick lang yun ng dalawa. Hindi siya naniniwalang kayang patumbahin ng babaeng sa tingin niya ay wala pang 90 pounds, ang lalaki mahigit 150 libra yata ang timbang. Ano siya, bionic woman? Paisbi niya sabi sa sarili. Niyaya sila ni Mrs. C sa loob ng bahay. Gusto ko, Miss Noval, 24 hours mong babantayan ng anak ko. Kaya kailangan dito ka na rin tumira. Kailangan po pala 3 kami para may karelyebo ako, sabi naman ni Charis. Hindi naman, hindi ibig sabihin 24 hours ka sa tabi niya. Gusto ko lang tuwing aalis siya, lagi kang kasama. Kapag nandito siya sa bahay o nasa loob ng klase, hindi mo na siya kailangang bantayan pa. Ganun ho ba? Wala naman siyang ibang masabi. Nagpatuloy ang ginang. Alam mo Charis, kaisa-isa kong anak yan kaya ingat na ingat ako. Baka makidnap din siya katulad ng anak ng mga kaibigan ko. Sa bagay nga po ma'am, usong-uso pa rin ang kidnap for ransom kahit lansag na raw ang Red Scorpion Gang. Ilang taon na hubang anak nyo? 24 na siya sa susunod na birthday niya. Ibig tumirik ang mga mata ni Charis, pinigil lang niya. Buong akala niya nasa elementary pa lang ang anak nito. Nagtatanong ang mga matang napatingin siya sa tiyuhin na sawari, tila pinag-aaralang mabuting abstract painting na nakasabit sa dingding. Retardate, yun kagad ang sumaksak sa isip niya. Kung hindi, dapat ay matagal na yung tapos sa pag-aaral dahil may kaya naman ng mga magulang. Retardate nga siguro kaya ganun na lang ka-protective ang ginang dito. Saan po siya nag-aaral? Tanong niya. Sa Ateneo de Manila, sagot ni Mrs. C. Hindi ko ho alam na may school for special children pala sila doon, komento niya. Kunot noong napatingin sa kanya si Mrs. C, pero bago pa ito makapagsalita, may matandang patpati na lumapit sa kanila. Nahinuha kaagad niyang yung si Mr. C. Inchik na inchik kasi ang itsura nito. Bagamat pogi rin naman, kaya lang ay parang chiko na sa kapayatan. Kasunod nitong bodyguard nito na siyang may dala ng portfolio, pinakilala siya ni Mrs. C sa asawa. Bobby, siyang kinukuha kong bodyguard ng anak natin. Ngumiti ang matanda, isinutang salamin para mabistahan siya mabuti. Tumangutango ito. Okay, pwede na. Yun lang at tumalikod na to. Agad namang sumunod ng may dala ng portfolio pati ang kanyang tiyuhin. Inihatid ni Mrs. C ang asawa niya hanggang sa may pinto. Napasunod din siya. 2 kotse ang gamit ng matanda. Isa ang sinakyan nito, kasamang may dala ng portfolio at ang driver. Nasa isang sasakyan naman ang kanyang tiyuhin at ang 3 kasama. Ang dami palang bodyguard ni sir, puna niya. Minsan na kasing pinagtangkaan ang buhay ng sir mo, kaya dobling ingat kami ngayon. Napalingon siya sa may hagdan. Eksakto namang pababa ang isang lalaking matangkad. Bahagya siyang kinilig na makitang gwapo to. Kahit naman to tomboy-tomboy siya, mahilig naman siyang tumingin sa gwapo. Lalo na't machong-macho, katulad nito. Litaw ang mabalahibo at mahahabang bias nito sa suot na shorts. Pati ang maumbok na muscle sa dibdib. Bigotilyo to chinitong mga mata. Ang balat ay hindi maputla, kung hindi kayo mangging kayo manggi. Parang laging bilad sa araw.
Uy Leo, butit gising ka na. Halika ipapakilala kita sa bodyguard mo. Masayang sabi ni Mrs. C. Hindi makapaniwala si Charis na itong anak ni Mrs. C, nagagwardyahan niya. Kayang-kaya siya nitong durugin sa lingkis lang ng mahahaba't matitipon braso. Bigla siyang nakadama ng panghihinayang ng pagkaawa. Tsak niya, ang kapansanan ng anak ni Mrs. C ay sa utak. Usong-uso pa naman sa anak ng Inchik ang mongoloid. Pero hindi naman mukhang mongoloid ang lalaki. Lalaking-lalaki nga ang dating nito't normal namang tingnan. Nakangiting lumapit to. Inabot ang kamay sa kanya. Cute ang adjective na kagad sumaksak sa isip ni Leo. Tsak na mag-e-enjoy siyang kasamang bodyguard. Para na rin niyang nakikinikinitan na wala pang isang buwan, magre-resign na ito. Pagbibigyan lang niya ang ina. Hi Leo, maingat na bati nito. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Bahagya lang itong lumagpas sa kanyang balikat. Tila nakadama ito ng pagkaasiwa dahil kailangan pa nitong tumingala sa kanya habang sinasabi yon. Bahagyang napaangat ang isang kilay niya. Na-amuse siya. I'm sure you can. Hay nako iho, kung nakita mo lang sana kung paano niyang pinabagsak si Pros. Kanina sa garden ay bibilib ka. Pagmamagaling ni Mrs. C. Nakita ko nga ma, hanga nga ako eh. Sabi niya, pigil ang sarili na huwag mapabulalas ng tawa. Iba ang dating kay Charis ng pagkakasabit pagkakangiti ni Leo. Kinabahan siya. Alam kaya nito na arte lang nila ni Tio Pros ang ginawa nila kanina? Totoong napalakas ang pagkakabigay niya ng flying kick sa dibdib ng tiyuhin, pero kung hindi to kusang nagpatibuwal, hindi to matutumba. Kahit 10 flying kicks pang ibigay niya, sa laki ng kahan ng tiyuhin na dating stuntman sa pelikula, hindi to basta-basta matitinag. Anong oras kayo aalis? Tanong ng ginang. Magsisimula na kasi sa Charis ngayong araw na to. Mamayang 4 o'clock pa ma, sabi ni Leo. Pwede ka pang umuwi iha, kunin mo na muna mga gamit mo sa inyo. Dalhin mo na yung isang kotse, utos ni Mrs. C. Tumanggi siyang dalhin ang kotse. Wala pong pagpaparadahan doon ma'am, mag-jeep na lang po ako hanggang dyan sa labasan. Aba, malayo-layo rin tayo sa gate. Kumuha to na 100 piso sa bulsa. Heto, mag-taxi ka na lang. At biling kinuha niya ang pera, nahihiya siya. Lagi kasing sinasabi ng tiyuhin, nanuno ng kakuriputan ng mag-asawa. Huwag ka nang mahiya, kunin mo na ito para madali ka makabalik, pilit ng ginang. Salamat po ma'am. Sige po bago mananghali nandito na po ako, pangako niya. Nag-aabang na si Norming sa pagbabalik ni Charis. O ano, tanggap ka ba? Agad na tanong ng tiyahin. Bumubungad pa lang siya sa may pinto. Maluwang ang pagkakangiti niya. Magsisimula na ako ngayong araw na ito, Chang. Kukunin ko lang po yung mga gamit ko dahil live-in pala ang trabaho. Tuwang niyakap siya nito. Naku anak, hulog ka ng langit. Malaking kaginhawaan sa amin ang itataas ng sahod ng tiyuhin mo. 3 taon na siya kay Mrs. C, ngayon lang siya nagkaroon ng aumento. Kung hindi pa dahil sa'yo, wala po yon. Tinapik niya sa likod ang tiyahin. Aayusin ko na po muna ang mga gamit ko. Inihatid ng katulong si Charis sa kanyang magiging silid. Bakit dito? Takang tanong niya. Sa mansyon siya nito dinala sa halip na sa servants quarter. Utos ni ma'am. Hindi lang kasi siya pwedeng istorbohin dahil nagsisiesta. Dapat daw magkatabi kayo ng kwarto ni Sir Leo para kapag kailangan ka niya, madali ka niya matatawag, sabi ni Saning. Kung may kailangan ka pa, wala na, salamat aling Saning, aniya. Hangang-hanga siya sa maluwag na silid na inilaan para sa kanya. Halos kasing laki na yun ang buong kabahayan ng kanyang Tio Pros. Wall to wall ang karpet. Nihiya siyang itapak ang sapatos sa malakremang alpombra. Kaya hinubad niya yon bago pumasok sa silid. Lumubog ang mga paa niya sa malambot na karpet. Lumapit siya sa bilog na kama na nakalagay sa gitna ng silid. Sinubukan niyang maupo. Para siyang umupo sa sangkaterbang bulak. Humiga siya. Halos lumubog na siya sa gitna. Ang sarap naman, kinikilig niyang bulalas. Bumangon siya. Ginalang paningin sa kabuuan ng silid. Kompleto rin yon sa gamit. May TV, VHS at stereo component. May malaking dresser din sa kabilang silid ng panig. Binuksan niya isang pinto, walk-in closet pala. Kanugnog ng banyo. Kahit hindi siya sweldohan ni Mrs. C, sulit na rin. At least, masusubukan niya magbuhay mayaman kahit sandali lang. Ang sarap pala. Balang araw hindi man siya maging kasing yaman ng mga C, mabubuhay rin siya ng komportable. Kaya pipilitin talaga niyang makatapos ng pag-aaral. Dapat pala hindi criminology ang kinuha niya. Dapat commerce na lang. Nahawa lang kasi siya sa tiyong niya.
Frustrated tong detective kaya nag-bodyguard na lang. Sa susunod na pasukan, mag-iiba siya ng kurso. Kinuha niya ang dalang traveling bag. Katamtaman lang ang laki noon ngunit naroon ang lahat ng kanyang mga gamit. Dinala niya ang mga damit sa closet at inihanger. Ang resulta, aalog-alog ang kanyang gamit sa loob. Muli siyang nahiga, naidlip ng konti. Nang magising agad niyang tinungong banyo. Netong-neto pala siya sa pagtira sa bahay ng amo. Hindi na siya kailangang bumili ng sabon, shampoo, maging toothbrush at toothpaste. Pati tuwalya, kompletong mga yon sa loob ng banyo. Hindi naman siya particular sa brand na gagamitin. Kung sa mga tiyuhin niya nga, kapag talagang walang-wala, nakakapaligo siya ng Tide Plus ng ang gamit. Tuloy shampoo na rin. Nakatapis lang ng tuwalyang tinungo niya ang tokador. Wala siyang banyo di banyo. Hindi yun uso sa kanila. Yung mga pinagbihisang panloob at t-shirt sinampay na lang niya sa banyo. Parang nahihiya siya. Luma at pawang mumurahin ang kanyang mga gamit. Sa bagay, mapuputi naman dahil paminsan-minsan ikinukulapan niya ang mga yon. May mga lotion at talc powder sa ibabaw ng dresser. Halatang bago, salyado pa. Minuksan na niyang lotion at ginamit. Pinatuyo niya sa hairdryer ang hanggang balikat na buhok. Noon lang siya gumamit ng ganon, nakikiliti siya. Lalo na kapag napapatapat sa kanyang batok ang singaw ng mainit na hangin. Sinuot niyang muli ang pantalong maong. Tenernohan niya yon ng t-shirt na puti, tinupi pa niyang manggas. Tinalian niya ng rubber band ng buhok. Bumaba na siya para hintayin ang kanyang boss.